Ite-trade na nga ba ng Phoenix Fuel Masters itong si Kyle Balungay, yung kanilang 6'7" rookie center dito sa San Miguel Beer? Yan ngayon ang mausap-usapan dahil hindi pa rin mamatay-matay yung mga reports na itong Phoenix Fuel Masters ay baka ibenta na. Dahil alam natin, medyo komplikado yung financial situation ng may-ari nito na si Dennis Uy. Kaya ang balita nga nagko-cost cutting na to at baka kabilang doon sa mga tatanggalin ay itong Phoenix Fuel Masters. Kaya kung sakasakali, syempre bago matanggal yung team na yan ay iti-trade muna yung mga top players nila. Usually ganyan na nangyayari. Kung matatandaan ninyo, yung Santa Lucia at Powerade, ganyan na ginawa maski na yung Red Bull. So sa ngayon, kung sakasakali, siguradong pag-iinteresan ng San Miguel Beer itong si 6'7" Kyle Balungay. Dahil yan, ang pwede talaga nilang magamit na center dito sa kanilang lineup. Dahil yan ang hinahanap talaga ng San Miguel ngayon. Yung makatutulong dito kay Junmar Fajardo. Dahil parang hindi na epektibo itong si Mawala Tautua. Maganda laro ni Tautua nung nasa Northport siya, pero dito sa San Miguel parang nawala yung dati niyang laro at inconsistent. May mga times maganda laro, meron namang mga time na hindi. Kaya baka mas maganda siguro kumuha na ng mas batang center na magagamit itong SMB. At yan si Kyle Balungay, magandang option yan. Kung sakasakali makuha nila si Kyle Balungay, sino naman kaya kapalit? Posible na si Mo Tautua ang ibigay na kapalit ng San Miguel Beer o di kaya itong si Rodney Brondial. Kung ganyan ang magiging sitwasyon, wag na tayong magtaka kung yung iba pang players ng Phoenix ay ma-trade na rin. Dahil kung ibebenta nga ang Fuel Masters, sasahan natin na yung SMC, MVP at Converge ay gagawa ng paraan para subukang makuha ito. Kabilang sila Balungay, si Jason Perkins, si Richie Rivero, si Tyler Tio, at syempre yung draft pick ng Phoenix yan ang pinaka-importante. Kaya yan ngayon ang aabangan natin kung itong abang si Kyle Balungay ay madadala na dito sa San Miguel at magkakaroon na ng panibagong center si Coach Leo. Kumpirmado na at inactivate na ng Barangay Ginebra itong si Jamie Malonzo para dito sa kanilang lineup. At ibig niya sabihin, posible na maglaro na si Malonzo dito sa game ng Ginebra kontra sa San Miguel sa January 5. Napakalaking bagay niyan para dito sa Barangay Ginebra dahil marami ng fans na nag-iintay talaga dito sa pagbabalik ni Jamie Malonzo. Kapag nagkataon, meron ng maayos-ayos na yung front court ng Ginebra. Meron kang Malonzo, meron kang Japet Aguilar, at nandyan of course si Troy Rosario. Itong si Jeremiah Gray nilagay ulit dito sa injured at reserve list dahil hindi pa raw ito makaka-recover. So ang iniintay na lang talaga ng Barangay Ginebra ay yung pagbabalik ni Isaac Go. Baka late January makabalik na rin ito. Itong si Jeremiah Gray mukhang hindi pa malaman kung kailan babalik. So hindi pa kumpleto lineup ng Ginebra. Pero kung nandyan na itong si Malonzo, medyo mas gaganda na yung rotation dito sa front court. Itong si Coach Tim Cone, lalo na nandyan pa si Stephen Holt bilang small forward nila. Kaya sa tingin ko, maganda ang magiging posisyon ng Ginebra para dito sa remaining games nitong Commissioner's Cup, lalo na at nandyan na si Malonzo. Siyempre, alam natin na hindi naman yan bibiglain ni Coach Tim Cone. Pero maganda talaga ang magiging resulta kapag nandyan si Malonzo. Dahil additional scoring threat yan at of course rebounder din. Kaya sa tingin ko malaking bagay ang magagawa ni Malonzo para dito sa Barangay Ginebra. At ngayon, dahil dito sa pagbabalik ni Malonzo, maasahan natin na hindi siguro muna gagawa ng trade itong Barangay Ginebra dahil maayos na yung kanilang lineup. Kaya dito sa tingin ko, magiging may advantage ang Ginebra kontra dito sa game nila sa San Miguel at maski na sino makakalaban nila. Dahil syempre ang bentahin ng Ginebra dito bukod sa pagbabalik ni Malonzo ay ito si Justin Brownlee. Dahil kabisado na niya ang laro nitong Ginebra. Nakita natin ng SMB, nahihirapang mag-adjust sa mga import nila pero hindi yan problema syempre dito sa Barangay Ginebra dahil kay Brownlee. Ito nga bang si Ben Phillips ay baka hindi mapunta dito sa Converge Fiber Xers? Sa isang panayam sa Philippine Star, sinabi ni Charles Chu na hindi niya alam kung ano nangyayari doon sa negotiations dito sa kanilang dinraft na 6'7" na power forward center. Itong si Ben Phillips originally, ang balita daw dyan, di ba December raw pa maglalaro para dito sa Converge Piper Xers. Pero lumipas na Disyembre hanggang ngayon wala pa rin. Mukhang meron pa raw negotiations na nangyayari at sinabi ni Charles Chu na hindi niya alam kung ano nagiging takbo. At inamin din niya na kahit naman kung sakasakaling mapunta si Ben Phillips dito sa Converge, hindi siya garantiya na mabibigyan ng playing time. Siyempre dahil ngayon ay Commissioner's Cup at merong import. At yung mga minuto na nakukuha ng mga big men na pupunta syempre dito sa kanilang import at pati na kay Justin Arana at Justin Baltasar. Nandiyan pa ito si Jeyo Ambohot at si Pau Havillonar. So kung titignan natin yung front court ng
Converge fiber excess ay sobrang dami na, kaya hindi nakapagtataka na ganyan talaga maging sitwasyon kung sakasakali. Kaya ngayon dito natin masasabi rin na baka itong Converge fiber excess ay eventually sa bandang huli ay i-trade din itong si Ben Phillips. Alam natin na maraming mga teams ang magkaka-interest dito dahil itong si Ben Phillips ay kinukonsidera na isa doon sa mga top prospects na big man ngayon. Kaya huwag na tayong magulat kung sakasakali na ito talaga ay matuloy at mapunta sa ibang koponan. Maraming mga teams ang may interest dyan, sigurado ang MVP Group at SMC na magkaka-interest, pero hindi naman yan basta-basta bibitawan ng Converge. Pero of course kung sakasakali na itong Converge ay hindi pa magkaroon ng mas magandang sitwasyon, ay hindi nila i-release yung si Ben Phillips. Mag-iintayan ng magandang offer bago nila ito ibigay either sa SMC, MVP, or malay natin dito sa Rain or Shine of Phoenix Fuel Masters. Depende kung sino pinakamaganda na proposal. Ang Northport Batang Pier ngayon ay kinukonsidera na isa doon sa mga top team sa PBA, pero marami pa rin ang kumukwestiyon kung hanggang kailan ito magtatagal. Dahil syempre, ang sabi nga nila maganda yung lineup ng Northport at sana wag galawin. Pero nakita naman natin yung nangyari sa Terra Firma. Nakaabot sa quarterfinals kontra San Miguel. Pero anong nangyari? Itong si Javi Gomez de Leandro, pinabayaan nilang mag-abroad. Si Stephen Holt at si Isaac Go ay tinray dito sa Ginebra. At itong si Andres Cahilig at si Wami Tiongson ay dinala naman dito sa San Miguel. So after maka-quarterfinals ay nalaglag na ngayon itong Terra Firma, nangungulelat. So marami naniniwala na baka ganyan din ang mangyari dito sa Northport Batang Pier. Kung saan kahit maganda maging performance nila ngayon ay trade naman nila yung mga top players. Kaya hindi na nakapagtataka kung ganyan talaga magiging sitwasyon dito dahil alam naman natin na may history talaga ang Northport Batang Pier na pinamimigay yung mga top players nila dito sa San Miguel at sa Ginebra. Ngayon, ang tanong na lamang ay kung sino-sino mga players ng Northport ang pwede nilang maibigay. Sa tingin ko kabilang dyan ay itong si Arvin Tolentino. Of course, yan ang number one choice either sa Magnolia or SMB or Ginebra yan mapupunta. Si Joshua Monson gumaganda na laro. Kaya malamang pag-interesan na rin niya ng SMC. At nandyan din yung iba pa nilang mga players katulad ni Evan Nelly, si Kate Flores, si William Navarro, si JM Calma. Ang daming mga top players ng Northport. At kung i-consider mo yung lineup nila, hindi nakapagtataka na maganda talaga yung performance nila. Pero ang problema nga lang, walang nagtatagal dyan. Tandaan natin, nandyan dati si Jamie Malonzo, itong si Troy Reich, si Greg Slaughter, pero ngayon ay mga nawala na. Ito si Christian Stan Hardinger, nandyan din. So, talagang ganyan na nagiging sitwasyon dito sa Northport Batang Pier. Nakapanghihinayang pero ganyan talaga. Kaya abangan na lang natin kung ano at sino pa ang mga players ng Northport na iti-trade nila regardless kung gaano man sila kalayo makakarating dito sa konferensya. Shoutout kay Joseph Pineda, kay Jonel Alagon at Serino Valles family, Alicia Garcia, Michael D., Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family. Pinabati din natin si Enju, si Dexter Domer, Anthony Alon, Katsakino Dukusin, pati na rin si Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Anthony Alon family, at ang iba pa nating mga viewer.